Kasama po natin Zambales First District Representative Sir Jay Conghon. Rep. Congressman, good morning po. Good morning po, Manang Ted. Good morning po, DJ Chacha at sa mga nanonood at nakikinig po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much po for being on the show. Ito nga po, Congressman, naghain po kayo ng resolusyon para po maimbestigahan itong Prime Water. Tama po ba itong House Resolution 22? Meron po kayong halos 40 na mga congressmen din ang kasama nyo dyan. Ano pong layunin mismo kung matutuloy itong investigasyon? Anong gusto ninyong ipunto dito po sa magiging investigasyon nyo dyan sa Kamara? Well, gusto po nating imbestigahan yung nangyayari ngayon sa Prime Water dahil napakadaming mga kababayan natin ang naapektuhan, lalong-lalo na yung sa mga lugar kung saan ang namamahala ng pagbibigay serbisyo ng tubig is Prime Water dahil almost lahat ng lahat ng lugar na kung saan sila yung nagdidistribute ng tubig, talagang nahihirapan yung mamamayan, no? Kaya nag-usap-usap kami ng mga congressmen, no, na merong prime water sa lugar na kung saan sa aming kanya-kanyang distrito na paimbestigahan kung ba't ano ang totoong nangyayari sa pag-handle o pagmamanage ng prime water sa water distribution system sa bawat lugar. Oo. At nakalagay nga po dito sa binabanggit po ninyo na resolution, yung strong legal and regulatory framework, hindi lang for prime water, maging sa mga water services po natin dito sa bansa. Aside from that, ano pa po ang gusto ninyong maging laman ng investigasyon na ito? At tama po ba yung nadinig ko? Karamihan po sa mga congressmen supporting this House resolution ay yung mga areas din kung saan ang kanilang provider is si Prime Water. Tama po yun, ma'am, no? Karamihan sa mga kongresista o halos lahat sa kongresista na nag-co-author sa nasabing resolution, may prime water sa kanilang mga distrito. Congressman, pwede ko po ba matanong kung ano po, hindi lang, siguro sa inyo na lang kasi di naman natin makakausap itong mga iba pang congressman na kasama nyo dito sa resolution na ito. Base po sa inyong mga constituents, ano yung mga pinakamalalang problema na narinig nyo po dyan po sa inyong distrito sa Zambales? Well, kaya tayo gusto nating paimbestigahan, no, kung may nangyayari bang irregulated sa joint venture agreement. Una, dahil nais nating malaman kung patas pa o legal ba ang naging kasunduan sa pagitan ng Prime Water at mga lokal na water district. Pangalawa, kung naipatupad ba ng maayos yung serbisyo ng tubig. Gusto natin ding malaman kung tumutupad ba ang Prime Water sa kanilang obligasyon, lalo na sa kalidad ng tubig, oras supply at maayos na serbisyo sa publiko. Pangatlo, kung may kapabayaan ba o kakulangan sa pagmamonitor ang mga ehensya ng ating gobyerno. Siyempre katulad ng luwa, no? Dahil sila ang merong sila yung sa ngayon ng ating pamahalaan na talagang may jurisdiction sa mga local water district. Siyempre, pangapat, yung naapektuhan yung kapakanan ng mamamayan, no? Dahil talagang nais natin tukuyin kung may naging epekto ba yung privatization sa presyo ng tubig, access, at siyempre sa kalusugan ng ating mga residente. At kailangan din nating makita, malaman kung ano yung pananagutan, no, ng mga pumirma o mga opisyal na nag-approve ng kasunduan. Dahil talagang minsan hindi sila nagiging transparent, no, sa kanilang kasunduan, lalong-lalo na rito sa PPP ng patubig. Oo. So bubusisiin niyo po itong mga joint venture agreements na pinasok ng Prime Water natin sa mga water districts natin. So kasama po, kung sakali man magsimula na itong pagdinig sa mga ipatatawag, sino-sino pong ipatatawag natin dyan? At kailan po natin inaasahan na magsisimula ito kung sakali? Siyempre kailangan ipatawag diyan yung pamunuan ng Prime Water, yung presidente, mga opisyalis nila, kailangan nilang magpaliwanag. Pangalawa, yung mga local water district, no, kung saan napapaloob yung prime water. Pangatlo, siyempre yung mga tagaluwa, no, ahensya ng ating pamahalaan. At magpapatawag din tayo ng mga ng mga naapektuhan, yung mga Consumers.
na naapektuhan. Siguro magi-start 'yan, ma'am, sa ano 'no, sa after ng SONA. Naka-schedule Mm. na 'yan. Okay. So, mabilisan pong investigasyon nito right after the SONA, sisimulan na rin po ito. Kasama din po ba sa ipapatawag kasi nababanggit na rin po itong pangalan ng dating DPWH Secretary na ngayon senador po na si Senator Mark Villar? Hindi pa siguro 'no, dahil una sa lahat may, parliamentary courtesy 'no. So hindi natin po puwedeng ipatawag o imbitahan si Senator Mark Villar lalong-lalo na kung hindi niya gusto pumunta 'no. At, siguro magko-concentrate tayo sa Prime Water muna 'no, sa pamunuan ng Prime Water at kung ano ang dahilan kung bakit, napakasama ng serbisyo na kanilang ibinibigay sa ating mamamayan. Oo, hindi po ipatatawag kahit na mismong ang Malacanang po ang nagsasabi na nung 2019 noong siya po ay kalihim, nadagdagan po yung mga JVAs na pinasok ng Prime Water? Depende sa kung saan pupunta yung investigasyon ano, dahil, gusto nating mag-concentrate sa Prime Water muna 'no, dahil, ayaw din natin na baka mamaya sabihin, mahaluan ng pulitika 'no, dahil talagang, itong topic na 'to, hindi lang naman ito, topic pang-nasyonal 'no, dahil ito rin, topic pang-lokal dahil yun nga, mga mamamayan natin na naapektuhan 'no, at, ayaw din natin na mahaluan sabihan na ito, napupulitika. Oo, speaking of the pupulitika, sinagot niyo na rin po yan tanong niya yan. Ang sabi niyo nga po, hindi ito political issue kahit pa konektado itong Prime Water sa mga Villar. Pero sir, matanong ko lang din po, kasi itong issue sa Prime Water kung babalikan natin at titignan natin yung sumbong ng mga consumers, hindi lang naman ito ngayong taon lang or even last year. Pero nagtatanong yung ilan, bakit ngayon lang mag-iimbestiga? Ma'am, kasi tulad sa amin 'no, 2018, 2019 yung ano, yung na naaprubahan yung kanilang, kontrata o pumasok sa, joint venture agreement yung Prime Water 'no. So yung kanilang, development 'no, nakalagay dun sa joint venture is, within 5 years, meron silang, investment plan na nakasaad dun na in 5 years kailangan nilang, mag-invest ng 200 to 300 million. Sa kasalukuyan nasa 40 million pa lang yung kanilang investment 'no. At sa ngayon, 7 taon na nila ngayon at, fina-follow up natin sa kanila ang sinasabi nila dahil sa apektado rin ng COVID dahil nagkaroon ng COVID nung mga panahon na yun. So binigyan din natin sila ng pagkakataon na tuparin yung kanilang, pinangako lalong-lalo na yung kanilang investment plan ano, ibinigay. So, siguro sa 7 taon, minus 2 years ng COVID, siguro tama lang na ngayon sila singilin, tama lang na ngayon sila magpaliwanag dahil, lumipas na yung, 5 taon, wala pa rin silang, improvement na nagagawa lalong-lalo na sa kanilang plano kung saan, kailangan nilang magdagdag ng supply, magpalit ng mga linya ng tubig at higit sa lahat, siguraduhin na, maganda yung ano 'no, maganda yung serbisyo ng kanilang ipinapakita. Oo, siguro nga congressman naunawaan po natin yung binabanggit nyo na kumbaga hindi muna kayo agad pupunta doon sa imbitasyon kay Senator Mark no kasi nga magsisimula pa lang kayo ng investigasyon pero kung sakasakali ka ninyo kung dadalhin ang flow, ang daloy po ng inyong investigasyon dito nga sa panahon ng panunungkulan niya bilang DPWH, mangyayari po iyon na courtesy invitation, kumbaga congressman. Siguro kung kinakailangan Manong Ted ano, Mm. kung darating tayo dun, gagawin din natin yon ano, kung kailangan talaga at nakikita talaga na dun talaga nakatumbok yung investigasyon at dun talaga, ang direksyon ano. At, kung nakikita natin na talagang may maliwanag na kailangan na pagpapaliwanag si Senator Mark ano, pero for the meantime, kailangan muna tayong mag-concentrate na kung ano ba talaga yung reason kung bakit napakasama ng ano no, serbisyo ng Opo. tubig dahil talagang hindi lang naman iisang lugar ang nagrereklamo. Halos lahat na kung saan may Prime Water talagang nagsusumbong at talagang nagrereklamo yung mga tao na napakasama ng kanilang serbisyo. Mhm. Opo. Sige nga po, naunawaan po natin ito. So sir, anong committee po kaya ang hahawak po sa inyong investigasyon kung sakasakali?
o pwedeng mapunta yan sa sa franchise, o pwedeng mapunta sa public utilities, no? At depende na rin siguro sa yan, sa Manong Ted, sa kung saan ibibigay ng leadership ng House kung saan committee siya mapupunta. Opo, pero hindi ho ba't nagkaroon na ho ng magandang maganda pong mga president diyan sa Kamara sa pagsasanoy puwersa ng mga komite para po sa kapakanan ng publiko. Halimbawa, TRICOM, no? Kung sakasakali, Committee on Public Utilities ba kung meron kayo dyan, o Committee on Public Services, o Committee on Franchise, plus Committee on Good Government? Is that possible? Possible din yun, Manong Ted, dahil merong kinalaman din yung ahensya ng ating pamahalaan, so maaring isa o dalawang komite mapunta yan para talagang magkaroon ng masusing investigasyon, dahil talagang napakadami ang nagrereklamo na talagang mga mamamayan natin na talagang kailangan may managot sa dinanas na eksperyensya ng ating mamamayan. Opo, at naunawaan din po natin ang purpose nga po nito ay in aid of legislation din. Congressman, ito sa ngayon pa lang ba sa inyo pong review sa mga pangyayaring ito, meron na bang kaisipan tungkol nga dito sa mga panuntunan na pinatutupad nito pong in charge sa PPP projects at maging sa luwa dito po sa mga joint venture agreement na ito? Yes, Manong Ted, so tinitingnan na rin natin kung ano yung mga pwedeng mga batas na pwedeng ikaresulta ng ng investigasyon, tulad ng ano ba yung nangyayari sa water PPP accountability and transparency, pwede tayo mag-propose ng Water Accountability and Transparency Act, pwede tayo mag-propose ng National Water Regulatory Framework Law, pwede tayo mag-propose ng Water Quality and Consumer Protection Act, pwede rin yung Local Water District Employees Protection Act, dahil gusto rin natin makita kung ano ba nangyari sa mga empleyado na kung saan napapaloob sa joint venture agreement ng Prime Water at saka Local Water District. Pwede rin yung Water Sector Contract Review and Renegotiation Act, maraming po pwede, Manong Ted. At yung water as public good declaration law, so napakadaming batas na po pwede tayong ipatupad o batas na po pwedeng i-propose regarding sa investigation na ito. Okay, sige po. Pero sa ngayon po na tayo naghihintay pa po ng official po na pagbubukas po ng first regular session po ng 20th Congress. So far po, bagamat kayo po ay nasa legislatura, ano po ang ginagawa ng inyong tanggapan para maibsan tong reklamo, problema po ng inyong constituent sa serbisyo po ng Prime Water? Yun nga ang mahirap, Manong Ted, dahil nagkakaroon ng tulad niyan, kailangan pang sabihan yung Prime Water na mag-deliver ng tubig, So ngayon, araw-araw tayo nagde-deliver ng tubig sa mga nasasakupan ng Prime Water, Nagre-renta din tayo ng mga gumagawa kayo sariling paraan nyo, Congressman. Gumagawa kayo sariling paraan na po na lang ninyo. Tama po, meron tayong 3-4 na water truck na nagdi-distribute ng tubig sa ating mga mamamayan. Hindi tayo humihinto, dahil although merong 2 truck yung Prime Water na nagdi-distribute sa mga barangay, dahil sa laki ng kanilang nasasaklawan, kulang na kulang yon. So ang ginagawa natin, nagdi-deliver din tayo ng tubig araw-araw, So 4-5 buwan na natin ginagawa yon, hindi tayo humihinto, So para maibsan lang yun talaga yung paghihirap ng ating mamamayan. Ang nakakatawa nga, Manong Ted, ang lakas ng ulan ngayong panahon na to, wala talagang tumutulong tubig sa gripo kahit malakas ang ulan dito sa Zambales ngayon, So talagang hindi natin malaman kung anong serbisyo at kung ano ang ginawa ng Prime Water patungkol sa supply ng tubig dito sa aming lugar. Pero bago sila dumating, may tubig naman kayo. Bago sila, Manong Ted, kasi sa pag-iimbestiga ko din sa nung mga panahon na kung saan water district pa, ayaw mangutang, Kasi kailangan na rin mag-expand ang aming local water district.
At alam naman natin pag local water district wala masyadong pondo o pera yan no. So ang ginawa nila, naghanap sila na kung saan naghanap sila ng o pwedeng mag-invest no sa ano no, sa sektor ng patubig dito sa aming lugar. At nakita naman nila na maganda yung pangako ng Prime Water no. At talagang kung titignan mo din Manong Ted, talagang maganda talaga yung kanilang mga pangako. Ang problema, parang nabudol nila yung mga local water district kasi hindi sila tumupad sa kanilang mga pangako no. Tulad sa amin, katulad na nabanggit ko kanina, nakalagay sa kontrata within 5 years kailangan mag-invest sila ng almost 2 to 300 million. Pero ngayon nasa 40 million pa lang yung kanilang nai-invest no. Hindi sila tumupad sa usapan. So talagang napakasama no. Kung tumupad lang sana sila, siguro magiging maganda at maayos supply ng tubig sa mga local water district. Opo, pero may claim yung ilang mga lokalidad, no, local mga water district na despite the itong kakulangan nitong Prime Water, patuloy silang kumukolekta ng bayad ng consumers sa mga lokalidad, Congressman. Tama po yun, patuloy pa rin po silang kumukolekta sa ating mga kababayan. Patuloy pa rin silang naniningil, kahit walang tumutulong sa kanilang mga gripo. Yan pang isa ang dahilan kung bakit gusto natin mag-imbestiga. Dahil kawawa naman yung mga tao. Napakapangit ng serbisyo, napakabulok ng serbisyo, pero patuloy ka pa rin naniningil, no? So, isa rin yan siguro sa mga batas na kung bakit natin kailangan tignan para at least hindi naman kawawa yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga pang-aabusong ginagawa ngayon ng Prime Water sa kanilang nasasakupan. O sige po, so Congressman, kami po'y aantabay dito po sa inyong gagawin pong investigasyon. I'm sure ang mga kongresista po dito sa mga lokalidad ninyo, sa inyong mga distrito na apektado ay magsisipag dito kasi pinag-uusapan nyo basic necessity po ng tao, tubig Congressman. Ano po? Tama, Manong Ted, although siyempre gusto rin nating makita rin yung resulta ng investigasyon ng Malacanang dahil gusto rin natin makita yung report na ibinigay ng luwa at mga rekomendasyon sa ating pamahalaan. Gusto rin natin makita yung kopya kasi sa ngayon hindi pa lumalabas kung ano yung kanilang nakalagay sa kanilang investigasyon. Siyempre yung mga congressmen na nasasakupan ng Prime Water talagang kailangan din nilang maipakita sa kanilang mga distrito na hindi sila nagpapabaya, lalo na nasabi nyo nga po na isa sa mga basic needs ng ating mamamayan ay yung tubig. Napaka-importante po niyan. Okay, sige po. So kami makikipag-ugnayan po, Congressman Jay, sa inyo pong mga gagawing hakbang kasama ang inyo pong mga mga ilang pang mga kinatawan sa mga distrito sa gagawin po ninyong investigasyon. Salamat sa panahon, Congressman Jay. Mabuhay po. Maraming salamat po, Manong Ted at DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyo lahat.